Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta po kayo at saan man dako kayo sa mundo? Ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po kay Leni Robredo na nagsabi siya na nagpakumbaba daw po siya dahil sa suporta sa mga dating cabinet secretaries ni Pidil Valdez Ramos. At pangalawa na ating pag-usapan ay tungkol po kay Antonio Carpio na mayroon po siyang bagong banat kay Bongbong Marcos na pag nakaupo daw si Bongbong Marcos ay hindi na daw mababayaran yung 328 billion pesos na ill-gotten wealth, mga kababayan. At pangalawa, natatakot si Antonio Carpio na itong pag nakaupo si Bongbong Marcos ay i-abolish na ang PCGG. Ayan po yung ating pag-usapan ngayon. So gaya po ng ating kagawian ay gusto ko lang hilingin sa inyo mga kababayan na i-subscribe ang video ito upang tuloy-tuloy po yung ating updates. At gaya nga po na sinasabi ni Leni mga kababayan ay sabi ng Manila Bulletin, Robredo humbled by ex-FBR cabinet members support for her presidential bid. Yan po. Babasahin ko po sa inyo ito para inyo pong maririnig mga kababayan. Yan po. So, ang sabi, aspiring Vice President Leni Robredo said Thursday, January 13, that she is humbled by the support given by her former cabinet members and senior officials who served during the term of former President Fidel B. Ramos. Mga kabayan, ay Robredo took the Twitter her gratitude to the declaration of support of 23 former cabinet secretaries and senior executives of the Ramos administration for her presidential candidacy, saying she is humbled to receive support from leaders she took up to. So yan po mga kababayan, ay nagpakumbaba daw siya na tanggapin yung 23 na mga cabinet secretaries, mga kababayan, na susuporta sa kanya. Yan po. So, dahil dyan sa sinasabi niya mga kababayan, ay ipinagmamalaki ni Nanay Leni, mga kababayan, itong suporta ng 23 na mga dating cabinet secretary ni Tabaco, mga kababayan. So, sabi, humbled by the support of cabinet members and senior officials of the Ramos administration, I look up to the leadership that Fidel Ramos espoused, which I believe was affirmed by the brilliant people who served alongside him. Matitino, sabi nito, matitino at mahuhusay, decent and outstanding, the Vice President said. The former cabinet members in a statement expressed that the leadership qualities that may directly witness President Ramos espouse and exemplify are what they seek in the next President of the Philippines. So dito mga kababayan ay susuportahan si Leni ng dating 23 cabinet members ni FBR. Una mga kababayan, titingnan natin kung sino itong si Fidel Valdez Ramos. Si Fidel Valdez Ramos mga kaibigan ay siya po yung nagiging chief of staff sa panahon ni Cory Aquino, mga kababayan. Ito po ay
pinagkatiwalaan ni dating Pangulong Marcos, at ito ay tumiwalag sa panahon noong EDSA na sinasabi mga kababayan. At ito po ay malinaw na dilawan si Ramos. At siyempre, itong mga kabinete ni Fidel Valderramos ay pure na dilawan din po ito. Mamaya po kikilalanin natin sila kung sino po ang mga ito. At si Fidel Valderramos mga kababayan, nung naging Pangulo ito, maliban na siya ay purely dilawan, ay ito pong kanyang administration mga kababayan ay wala pong nagawa mga kababayan. Ang ating military kulilat masyado sa kagamitan, samantalang mayroon na noon na proposal na upgrade yung military natin, ay hindi ginawa po ni Tabako, kundi ito ay nagpayaman lamang mga kababayan. Yan po, ibininta yung ilang property sa gobyerno dyan, sa Port Bonifacio at iba pang lugar dyan, at hindi malaman kung saan napunta yung pinagbintahan ng property ng gobyerno mga kababayan. Yan po yung pagkatao, pagkakilanlan natin ni Tabako mga kababayan. Ito po, ang sabi dito, the former cabinet members in a statement the former cabinet members in a statement expressed that the leadership qualities that they directly witnessed President Ramos espouse and exemplify are what they seek in the next president of the Philippines. They said they believe that Robredo is the only presidential candidate who possesses the qualities they seek and who can credibly lead us Filipinos closer towards that dream. Ayun po. So dito, si pinaniwalaan ng mga dating, sabi ng mga dating cabinet secretaries, ay naniwala po sila kay Leni Robredo sa kanyang kakayahan mga kababayan. Ayun po. Kaya po nila ay sinusuportahan ito. The aspiring president said she is honored by the faith the former public official is giving her as she called them one of the best pool of cabinet secretaries in recent years. Yan po. Marami po ang nagsasabi na many are saying that FBR had done of the best pool of cabinet secretaries in recent years. Ayan po. Marami daw po nagsasabi na nakagagawa ng mabuti si FBR na the best na cabinet secretary sa kanyang administrasyon. Ayan po. Honored by the faith you have placed upon me. Sirs and moms, magkakaasa po kayo na lagi kong sisikapin. You can count on me on work hard to be worthy of the trust and you and our fellow Filipinos have given me, she said. Ayan po. So, dito mga kababayan, ang suporta ng dating cabinet secretaries ay ibibigay nila talaga kay Leni, mga kababayan. Kasi nakita nga daw nila na ito po ay si Leni ay talagang kanilang maaasahan. Yan po yung gusto sabihin. Marami po ang nagsabi, uulitin ko po, marami po ang nagsabi na FBR had one of the best pool of cabinet secretaries. Yan po. Honored by the faith you have placed upon me. Yan po. So, pinaniwalaan sa ayon ni Robredo na
si FBR ay mayroong talagang magagaling na mga cabinet secretaries. Kaya posible po ito mga kababayan na kung si Lini ang makakaupo mga kababayan sa pagkapangulo, ay itong mga cabinet secretaries ito ay yan din po yung kukunin niya. Yan po. No. Lini Robredo, yan ang sinasabi niya. And talking about forming her cabinet, if she wins the presidency, ito na po, Robredo mentioned that she wants her pool of cabinet secretaries to be united like how Ramos cabinet was during his term. O yan po. Posibleng, ito po yung mga secretaries na ito, dating secretaries ni Tabaco, ay ito po ang kukunin ni Lini Robredo sapagkat magaling daw po. Magagaling. Yan na. Yung nakita kong naging very successful in, halimbawa, example lang ito, naging very successful in yung pagpapakita ng unity sa cabinet sa President FBR. The one I saw being very successful in having unity in the cabinet is that of President FBR. Si President FBR, naalala ko, I remember President FBR put a lot of premium on yung the harmony within the cabinet. Robredo said in one of her interviews on January. So, pinapuri po ni Lini. Ika nga, itong mga dating cabinet secretaries ni FBR sapagkat ito daw si FBR ay harmony o masaya daw ang kanyang mga kabinete sa mga panahon yon. Yan po. So dito, mga kababayan, tuwan-tuwa ito si Lini Robredo mga kababayan, matakin ba naman, suportahan siya ng mga dating cabinet secretaries ni FBR, mga kababayan. Pero, gaano man ka dami ng dating secretaries na susuporta sa kanya mga kababayan, ay hindi pa rin po kayang i-overtake niya yung landslide survey ni BBM. Yung popularity ni BBM mga kababayan ay hindi pa rin po kayang habulin ni Lini. Kahit ilang suporta pa yan ng mga dating pangulo mga kababayan, sa tingin ko, sa aking opinion mga kababayan, ay malabo pong mahigitan niya si BBM mga kababayan. At sa ating video na na-upload kahapon, ay nabanggit din po, napag-usapan din po natin na itong si Lini ay pipiliin niya daw yung talagang magagaling na mga administrador o managers na magiging cabinet secretaries niya. Yan po yung sinasabi niya doon sa isang video na ating in-upload. Sabagay, wala pong masama dyan mga kababayan, sapagkat sa kanya ay talagang pipili siya ng magagaling. Pero kahit na gaano pa karaming suporta ng mga dating administrasyon mga kababayan sa kanya, ay malabo pa rin pong mahihigitan niya yung lakas ng suporta ng mga botante kay Bongbong Marcos mga kababayan. Imagine, yung 14% niya at sa bagong survey ngayon ay pangatlo na lamang siya. Si Isko ang pangalawa, nakakuha ng 16% at siya ay nakalagay doon 9% lang. O ipagpalagay na lang natin na 14% mga kababayan. Sa latest survey na na-upload din natin kahapon doon sa Tanggiri, no, ay mga kababayan, ang mga presidentiables na o presidential aspirants katulad ni Lini, Isko, Lacson at Pacquiao, yung apat mga kaibigan, ay nakakuha lamang sila ng
32%. Samantalang si BBM ay 60%, 0.33. So wala pa po sila sa kalahati. O ipagpalagay natin kalahati ang nakuha nila, mga kababayan. Yan po ay milya-milya ang distansya sa layo ni BBM, mga kababayan. Kaya dito, wala pong masama na suportahan siya. Dahil nga dyan sa suporta na yan, ay siyempre, natutuwa din, masaya din si Nanay Lini na suportahan ba naman siya ng ganun. Pero sinasabi ko po na kahit gaano man kadaming suporta sa ngayon, sa aking opinion, mga kababayan, ay hindi po kayang higitan o lamangan si BBM sa suporta ng mga botante, mga kababayan. So samantala ay pag-usapan naman po natin itong bagong banat ni Antonio Carpio, mga kababayan. Pag-usapan naman natin yung bagong banat ni Antonio Carpio. Ano po? Doon po sa laban po kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Sinasabi ni Carpio na ang 328 billion ill-gotten wealth daw po pag nakaupo si Marcos ay hindi na po daw, sabi ni Carpio, ay mababayaran. Ano? Paano babayaran yan, mga kababayan? Liwanagin natin sapagkat etong sinasabi ni Antonio Carpio, mga kababayan, ay tila hindi yata niya o nakalimutan kaya niya na ang issue tungkol dun sa ill-gotten wealth ng mga Marcos, mga kababayan, ay matagal na pong issue yan. Maliban na matagal yan, ang issue dyan sa mga kaso na isinampa ng PCGG at ni Cory Aquino, mga kababayan, ay almost halos mga 1,000 na mga kaso na isinampa, mga kababayan. Ni wala pong napatunayan kahit isa, mga kababayan. Hindi pa nakaupo si Marcos dyan, hindi pa nakaupo si Bongbong dyan, mga kababayan. Una, yung kaso doon sa Amerika. Ayun po. Yung kaso doon ng mga Marcos doon sa Amerika. Natalo sila doon, mga kababayan. At ang mga kaso din dito sa Pilipinas ay ibinasura din sa korte, lalo na dyan sa Sandigan Bayan, mga kababayan. Paano nila masasabihin na hindi na mabayaran? Wala nga pong babayaran kasi walang napatunayan na kaso diyan sa diyan sa korte. Lahat ng mga kaso na yan mula doon sa Amerika ay ibinisura po ng korte yan, mga kababayan. Kaya nakakatawa itong pahayag ni Antonio Carpio, mga kababayan. At isa pa, natakot siya na pag nakaupo si Marcos, Bongbong Marcos, mga kababayan, ay bubuwagin daw po yung PCGG. Abay, Carpio, sintidog ko muna lang. Natural. Aalisin yan. Kasi wala naman pakinabang yung PCGG. Hindi mo ba alam na yung PCGG ay isa sa mga nangungurakot sa mga property ng Marcos na wala naman silang nakita at napatunayan dyan sa korte? Nagpayaman lang yung mga yan.
Di mo alam yan, Carpio? Kaya itong binabato mo kay Bongbong Marcos, yung luma ng tugtugin na ito. Ha? Alam na ng taong bayan ito. Ito po babasahin ko sa inyo itong sinasabi niya dito sa Inquirer, mga kababayan. The 328 billion pesos worth of ill-gotten wealth and unpaid taxes from the Marcos family may no longer be recovered if Bongbong Marcos gets elected as president. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio said. O, isipin mo yan, mga kababayan. Siyempre wala silang babayaran kasi wala pong kayong napatunayan diyan sa korte. Na ibinasura po sa korte yung inyong mga kaso. Yan po. Kaya naghanap lang talaga kayo ng mga maibabato kahit luma na, basta pwede pang ibabato ninyo kay Bongbong Marcos para mahasira. Kaso nga, mga kababayan, hindi na po kayang sirain si Bongbong Marcos, mga kababayan. Ang mga taong bayan hindi na po naniniwala sa mga ganitong mga binabato, mga kababayan. Yung di bagkos ang mga tao, yung mga botante, mga kababayan, ay lalong sumusuporta kay BBM at lumalakas si BBM lalo, mga kababayan. Isipin mo ngayon yung 60% 0.33. Wala pa po sa history ng mga tumatakbong pangulo sa Pilipinas na makakuha ng ganong kataas na record, mga kababayan. Mahigit kalahati ang nakuha niya sa mga botante. Yan po. Wala pong ill-gotten wealth. Yan po. Carpio. Para kang hindi abogado. Ako sa'yo, bumalik ka doon sa law school mo, mag-aaral ka uli. Kahiya-hiya kayo. Yan po, mga kababayan. Kaya dito, yung mga binabato ng lumang mga tugtugin ay hindi na po obra yan. Mag-comments po kayo dyan, mga kababayan, sa video ito. At nirespeto ko ang inyong mga opinion. At sa pansamantala, mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo. At maraming pong salamat. Good morning.